ka pag may problema. Kasi, hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Bago ko ipagpatuloy ang part ko, ako'y magpapakilala muna. Kasi alam ko, ang iba gutom na, wala pa rin kain mula kanina, tama? Yes, sir. Kaya, wala pang kain. Ang iba, antok na, kasi malayo pang pinanggalingan, kulang sa tulog, tama? Correct. Okay, kaya ako'y bilis-bilisan ko na lang to. Sabi ng iba dyan, nakatingin na sa akin, ay salamat. Kasi, ibang speaker to. Mabilisan pa na to. Yes, ayaw ko nang pahirapan ka. Kasi, wala ka nang kain, pahirapan pa kita dito. Ang sabi ng OWA, dapat ang mga OFWs mahalin, pangangalagaan, no? Huwag pagutuman. Kasi pagdating sa labas ng bansa, pagutom yan sa kilos. Aplikado niyan. Kaya bago nag-kilos, mayroong tinatawag na medical. Tama? Yes, Yes. Ang purpose ng medical, para malaman kung ikaw ay fit to work. Kasi pag fit to work ka, pwede ka magtrabaho sa labas ng bansa. Pero pag hindi ka fit to work, kahit pidos, hindi ka makakarating dito. Tama? Kasi hindi ka pwede. Pero dahil nandito na kayo, malamang, magkaalis na kayo. Pero sana, lahat, after ko dito, lahat ay masaya. Sana, lahat sa natutunan ninyo kay Ma'am Sandra Lynn may apply ninyo pagdating sa labas sa bansa. No? Kasi mahalaga yun. Ang tanong, kamusta? Ang excitement? 100% naman? 100% naman? No? Okay. Sana pagdating sa part ko, lahat ng excitement mo, hindi mabawasan yan. Kasi sa part ko, hindi madali ito. Kanina, more on encouragement. Dito sa part ko, more on discouragement. Kaya huwag kayong mag-alala. Bakit? Baka isipin mo, iba to. Sa halip na i-encourage kami, di-discourage kami, hindi po. Sabihin ko lang kung ano ang totoo. Yung totoong nangyayari, hindi lamang sa labas sa bansa, pati dito sa Pilipinas pa lamang. Pati dito sa Pinas pa lamang, dapat alam mo na kung ano ang totoo. At alam mo kung ano ang pinasukan mo. May inaantok ko lang. Pagdating sa part ko, walang inaantok. Lahat na inaantok, gising. Lahat ng tulog, gising. Lahat ng gutom, busog. Busog ng ano? Hangin. Kaya concentrate. Ito na. At dapat, huwag kayo basta-basta lang maniniwala sa tao na katayo sa harapan na hindi mo lang man kilala. Tama? Yes, sir. Hindi ibig sabihin, magaling, no? Tango ka ng tango, no? Naniwala ka na agad. Dapat, alamin nyo kung anong pangalan niya. Okay? Ngayon, magpapakilala ako. At dapat, kuhaan mo rin ang number. Nakapuras ng magtanong ka, regarding sa mga pinagsasabi niya, may mapagtanungan ka. Tama? At dapat, mayroong number na bigay sa inyo. Tama? Hindi na yung picture dito. Pagkatapos, hindi mo alam. Pag just, in case of emergency, pag tinawagan mo, may sasagot ba wala? Tama? At hindi mo alam kung sino ang makakausap mo doon. Kadalasan, pag tinawagan mo, wala nang pinagaya. Tama? Yes, sir. After ko, magbibigay din ako ng numero. Pero, dapat malaman ang pangalan ko. Lahat ba may ballpen? Yes, sir. Sana lahat may ballpen. Okay, itong pangalan ko, isulat nyo kasi para hindi nyo ako makalimutan. No? Kung may ballpen ka, pag wala, mamupya ka na lang mamaya. Pero kaya lang, siguraduhin mo may isulat mo pangalan ko kasi kadalasan pag kilala ako, hindi pa naman isulat-sulat, ni isang litra ng pangalan ko. Kaya ito na ang pangalan ko. Tingnan natin. Pero may isang karpas sa kagpagsadya na may tapilos na rin sa akin. Nandito na po ang iba nagtatanong yung sisam. Kaya nandito kami ulit sa lahat ng mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong yung sisam. Ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, hindi mo na naman ang buong detalye sa akin. Pabalik. Kaya sulat pangalan ko hindi. Kaya sinasabi ko, may isang litra na pangalan. Hindi pa naman isulat-sulat. Pangalan ko, Sam. Sa probinsya, Samuel. Nung pumunta ko ng Manila, sabi ko, pagandahin ko na. Kasi sa probinsya, masakit sa tainga pakinggan, Samuel. Pagdating sa Manila, gawin kong Sam. Kaya ginawa kong Sam. Para, konting level up naman. Ayos, di ba? Okay, Sam, no?
May number din ako, 048-099-70, 096-3-1-3-5-4-0. Mamaya, madala nyo yan. Okay? Concentrate. May inantok pa, wala. Pasensya na. Pagpakumahin nyo na kasi lahat ng token dito, mabubulabog. Magugulat. Magugulat ka lang, nakaupo ka lang mamaya-maya, aangat yung kwet mo sa upuan. No? Kaya dapat, concentrate. Yan, para sa isisis yan. No? Para, pindans, opo. Oh, kahit sa kukunin ng isisis para sa isisis yan. Walang mga benefits na pag-alis, no? Dapat kung yung Pilipinas, may mga benefits. Okay? Yung isisis. May mangyari, may kukuha kayong mga benefits. Yan. Dito na po. Hindi ko mag-fill-up yan siya. Okay, pangalan po Sam. Mr. Sam, ba't ka nandito? Nandito ako. Dahil nandito rin kayo. Okay? Pero okay lang. Okay lang. Grabe. Tuloy-tuloy na. Mr. Sam, ano ang purpose mo? Ang purpose ko, para may bigay ako sa inyo ng mga tips kasi in case of emergency. May problema kung dating sa labas ng bansa, umaasa ka na yun, akala mo okay ka na. After magpidos, akala mo certificate ka na, akala mo okay ka na. Yun pala, hindi mo lang, ilang buwan pa maghintay bago makalis. Yun ang sinasabi ko. Yan, concentrate, tingin sa akin, huwag sa katabi. May busy dyan sa next cellphone, hayaan mo lang siya. Madidistract din niya. Okay. Bakit, Mr. Sam? Isang batas ang pag-usapan natin. Dapat, pag-alis mo dito, hindi mo makalimutan. Sino mga ex-abroad? Taas mo kamay. Ex-abroad. Taas mo kamay. 3, 4 lang ang ex-abroad. Minsan, wala na talagang tumataas ang mga kamay. First timers tayo sa mga kamay. Taas, halos lahat first timers. First timers, hindi ba tinutaka? Bakit? Pupunti na lang yung mga bumabalik sa labas ng bansa. Wala bang pumapasok na mga question mark sa isipan mo? Bakit ka? Halos wala nang nag-abroad. Ang dami natin ngayon. Ha? First timers. Ang tanong lang. Tuloy? Hindi. Tuloy. Matibay niya parang no? Tuloy. Pero sila bakit? Umalik sa abroad, pupunti na lang, pero pabalik-balik pa rin. Matitibay ang loob niyan. Yan ang mga OFW na buo ang loob. Tibay. Ha? Palaban. No? Matapang! At palaban. Tama? Oh! Next na tanong. Ex-abroad. Kahit mapunti lang kayo, dito mo malaman kung gaano katibay ang loob mo ngayon pagdating sa abroad. No? Ex-abroad, sunod na katanungan. Isigaw nyo. Yung pinakamalakas. Parinig nyo sa mga first timers. Ex-abroad. Isang lang ang sagot mo sa akin. Magtanong ako, masarap pa buhay OFW hindi. Ang sagot mo sa akin, masarap lang o hindi. Ex-abroad, isigaw nyo. Masarap buhay OFW hindi. First timers. Yan nyo. Mas lalong tinatabahan. Ano ba itong pinasok ito? Kaya layong sinasabi, pag OFW ka, alamin mo kung anong pinasok mo. Kasi iba ang batas dito sa Pilipinas. Pagdating sa labas ng bansa, iba ang batas doon. Na pag nagka-problema ka, kahit sabihin mo wala kang alam sa batas, no? Hindi ka nakatapos sa pag-aaral, nakatapos man o hindi. Walang exemption. Sinasabi, mayroong kasabihan, ignorancia legis niminim iscusa. Ignorance of the law excuses no one. Kaya sabihin mo, sir, hindi ko to alam, kaya nagka-problema ako. Sir, baka pwede. Hindi po. Under intervention ka. Managot ka sa batas. First timers. Ang tanong.
tuloy. Hindi. Yes, sir. Tuloy. Tuloy lang. Nung nakaraan sabi ko, ang sagot niya sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Tuloy ang laban. Guys, huwag kayo malungkot. Hindi madali. Hindi masarap ang pagiging buhay. OFW pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Pero, kung may natutunan ka naman pag-alis at nai-apply mo pagdating sa labas ng bansa, singsiw lang yan. Tama? May mga problema ka man na-encounter, no? Sisiw lang yan. Kung i-apply mo yung sinasabi namin dito, kaya sana lahat kayo ay tagumpay. Ang tanong, sino gusto mo ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino gusto mong ng Pilipinas na midalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Sa hindi mga tumataas ng kamay, ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba dyan, pakialam ko sa iyo. Alam kong iisipan dyan ang bawat isa. Iba kunyari, nakatingin, tango lang. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Pero sa isipan yan, bilisan mo kasi. Gutom na natin. Diba? O mga nurses, engineer, doctors, di ba nung mag-aaral tayo, no? Nung mag-aaral tayo, di ba mayroon tayong subject na general psychology, tama? O, what is psychology? The study of human behavior, the study of mind, and human behavior. Kaya alam mo na eh, yung taong nakaupo dyan, pag tinitigan mo lang sa mata, alam mo na kung ano ang nila naman ang kanyang isipan. Nakaupo dyan, hindi nagpapaalam, lumabas, alam mo na kung ano yung sabi mo, lalabas yung tatawag yun, ma'am, sabi mo, masarap buhay boy. Tatawag yun. Kasama nyo yun, ma'am? Kasama nyo? Okay. Sunod na katanungan. Sunod na katanungan. Lahat ba yung kapag-sign na ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung kamay. Thank you. Putunti na. 5 lang. Ang nakapag-sign ng kontrata. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Halos lahat hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Guys, umpisa na natin ang 21. Kung kanina 100% ang excitement, malamang mapapawasan yan. Bakit? Ayon sa batas, dapat sa isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. No? Dapat nakapag-sign ng kontrata, sabi ng iba, ha? Totoo ba? Example, totoo hindi? Totoo. Dapat nakapag-sign ka ng kontrata. Sabi ng iba dyan, paano tayo? May ibig sabihin, bawasan ko na ang excitement mga 20%. Ang natira sa 100% ay 80%. At dapat ang isang OFW, after magpidos, sisiguro yung makaalis na. Kasi nasa batas, 60 to 90 days prior, isang OFW, 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply siya na bisahan. Dapat, na-deploy na siya. Dapat, tulad na siya sa Pilipinas, dapat nasa labas na siya ng bansa na yun. Sabi ng iba, oo nga kami, bakit 10 months na nandito kayo? Problema hindi. Problema. Dahil problema, another 20%. Ang ipabawas ko. Ang matira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Pag siya nag-apply, 2 hanggang 3 months kasi hindi lang nakapag-pidos, hindi lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ng placement fee, ang isang OFW, ito, magkano dapat? Halimbawa, kung 20,000, magkano dapat ang maging placement fee na isang OFW? Dapat 1 month or based on 1 month salary. Sabi ni iba dyan, bakit sa amin sobrang laki? Marami ka lang siguro ang pera. Kaya malaki yung pinuha sa'yo. Dapat! Natumbas sa isang buwang sahod. Tama? Kaya kung mangyari sa'yo, another 20% ang mababawas sa 60%. Ang natira, 40%. At dapat pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Macdo, sa Maximum Hotel Restaurant, sabi ni ma'am, sa Macdo. Sabi ni isa, nung nakaraan dito, sir, kami, sabi ko saan? Sir, sa Gcash. Wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni ma'am, agency.
Bakit kami Jollibee? Sabi ng isa, at least pinamirinda tayo. Hindi pera yun. Pira mo yun. Ang pinakain sa'yo. Guys, problema? Hindi. Problema. Dahil problema, another 20%. Ang ibabawas ko, ang natira is 20%. Concentrate. At dapat, pag nagbayad ka, ano mayroon? Resibo. Resibo. Sabi ng iba, patay na tayo. Walang resibo. Guys, hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ito para malaman nyo. Kasi sa ngayon walang tigil. Walang tigil. Hindi sinabi ni Ma'am Sandra rin, no? Walang tigil. No? Walang resibo. Nagbabayad doon sa Gcash, sa bangko. Kasi, ayaw na pumunta ng agency. At least, hindi ka na mapagod. Di ba? Bahala, ako na bahala. Expedite naman to eh. Di ba? Nung expedite, pinuntahan yung bahay ko sa Las Piñas. Nung unang transaksyon, nagpakita. Pangalawang transaksyon, mag-follow up. Kasi nakapagbayad na, wala na pala sa Las Piñas. Magkano nadali? Bawat isa, 280,000. Guys, huwag maging biktima. Ingat po kayo. Dapat sa loob ng agency at dapat may resibo. Kaya kung nangyari man sa'yo, you need to say, another 20% ibabawas ko at may malaki kang problema. You are a victim of illegal recruitment. Pasalamat kayo sa inyong mga agency. Dito kayo pinapunta. Bakit? Kung sa iba, may tendency, hindi mo to alam yung sinasabi ko yun. Paluap pa lang ng paluap, tapos hindi mo alam. Sinisingil ka na sa utang mo. Ang dami ng utang, hindi ka pa rin nakaalis-alis. Kaya huli na lang malaman, sir, ini-repair lang kami sa'yo. May problema kami, sir. Ang dami kaya namin, sir. Millions. Ingat. Ingat. Dapat, yung nangyari sa iba. Alam mo kung buwan-buwan, bidilangin ko, ang dami kaya. Biktima. Actually, last month lang sa Palawan, Laguna ako eh. Napasok ko yung Palawan, Laguna, year 2003, may tinulungan ko nun. Nabawi ko yung si Kuya Damil. Ngayon, last month, may inaksyonan ako, 280,000. Alam mo, 5 years ang kaso, may warrant of arrest na, at large ang suspect. Pero nung pinuntan ko ang bahay ng suspect, at sa kapitan doon, may warrant of arrest, pati pulis kinausap ko, nakipagtulungan. Yung suspect, isa pang OFW. Ayan ha, baka ikaw OFW. Tapos ang dami po ng biniktima dito sa labas, kaya kunyari lang magbagong buhay ka, ingat ka. Kasi bakit? Pag nalaman ang whereabouts mo, makuhuli ka pa rin. Kaya ingat. Miss Susan, bakit alam mo? Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. No? Kaya pag umikot yung kamera ko, ayan. Pag umikot yan, at may tapatan dyan, biglang nag-blink ang kamera ko, may ibig sabihin, positive yung hinahanap ko sa labas. No? Positive.